Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pinakabagong kaganapan kay XRP matapos ang matagal na legal battle sa pagitan po ng Ripple at ng US SEC. Halos 5 taon or 5 years nang naganap ang kasong ito at marami ang umaasang makikita natin ang malaking pagsabog sa presyo ng XRP matapos ang formal na pagtatapos ng kaso. Ngunit sa halip na tumaas ng malaki, si XRP ay nahulog sa ilalim ng matagal na psychological support level na $3. Kaya ano po ang ibig sabihin nito para sa kanyang momentum at sa susunod na galaw sa market? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa pinakaunang katanungan kung bakit hindi po sumabog sa XRP matapos ang pagtatapos ng kaso. Si XRP ay tumaas muna hanggang $3.38 pagkatapos po ng pag-file ng dismissal ng appeal ng Ripple at ng SEC. Ito ay isang double-digit rally. Ngunit mabilis ding bumaba sa ibaba ng $3. Ang ganitong galaw ay nagpapakita ng buy the rumor, sell the news pattern. Ibig sabihin, marami na sa market ang nag-anticipate sa balita at bumili bago pa man lumabas ang official announcement. Kapag lumabas na ang balita, kadalasan ay walang sorpresa at mabilis ang retracement. Kaya ang market impact po nito ay dahil sa pattern na ito, ang presyo po ni XRP ay hindi nagkaroon ng sustained upward momentum. Ang mga short-term traders ay maaring magbenta agad sa news, kaya nagkaroon ng temporary na pagbaba. Ano naman po ang pagkakaiba ng dismissal ngayon kumpara sa July 2023 ruling? Noong July 2023, nagulat ang market nang ideklara ng korte na si XRP ay hindi po isang security. Ang sorpresa na ito ay nagdala ng 100% na pagtaas sa presyo sa loob lamang ng isang araw. Sa ngayon, ang dismissal ng appeal ay inaasahan ng publiko kung saan ay kaya wala itong kasing lakas ng market reaction noon. Yan ang naging market impact po nito ay kapag predictable po kasi ang news, ang presyo ay kadalasang hindi tumataas ng malaki. Kaya kahit natapos na ang kaso, kailangan pa rin ng ibang catalyst para mag-move or gumalaw sa XRP pataas. Ano naman po ang kailangan para tumaas muli itong si XRP? Ayon po kay Humphreys, ang speculation lang ay hindi po sapat. Ang susunod po na malaking galaw ni XRP ay nakadepende po sa tunay na institutional support, lalo na sa integration ng mga US banks sa Ripple's solution at sa tokenization as a service ng kumpanya sa financial institutions. Kung makakagawa po ng matibay na partnership si Ripple, maaari pong tumaas ang confidence ng market at mas maraming investors ang sumali na siyang magtataas sa presyo ni XRP. Ano naman po ang sinasabi ng mga analyst sa susunod na target ni XRP? Ayan, sa kabila ng mabagal na galaw, may optimism pa rin sa market. Si Dark Defender ay nagsabi na naive ang mag-assume na mananatili sa XRP sa $3 lamang. Si Mario Naufal naman at si Ali Martinez ay nagtaya sa $10 to $12 kung ang broader crypto market ay mag-rally. Samantala si Patrick Riley at saka Dustin Layton ay naniniwala na maaabot ni XRP ang $30 to $50 bago po matapos ang taong 2025. May ilang long-term predictions din mula kay Versan Algera na umaabot po sa libo-libong dolyar. Ngayon, ang possible market impact po nito ay ang mga bullish predictions ay nagbibigay po ng signal sa market na may potensyal si XRP sa kanyang future growth. Kaya maaari pong magsimulang bumili ang mga long-term investors kahit pa mabagal ang immediate price action. Yan bilang panghuli, ang nangyari po kay XRP ay malinaw
na nagpapakita po ng legal clarity at kung saan ang legal clarity lang ay hindi po sapat para magdala ng malaking momentum. Kailangan po ng konkretong adoption at saka institutional partnerships upang ma-sustain ang paglago. Sa ngayon, si XRP po ay nasa mahirap na yugto, ngunit may potential pa rin kung magtutuloy ang mga partnerships at broader crypto market rally. Ang short-term reaction po ay mabagal, ngunit ang long-term outlook ay maaring maging bullish depende po sa execution ng Ripple sa kanilang strategic plans. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.